Mga kapatid, ngayong umaga, ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang pagunita kanila Saint Cyprian and Cornelius. Pareho silang naging pari, pareho din silang namartir dahil sa pananampalataya. Nung panahon ni Cornelio at Cipriano, may mga tinatawag tayong mga lapsi. At yung mga sinasabi nating lapsi, ito yung mga naglaps na mga Kristiyano. Ibig sabihin, nung panahon kasi na yon, may mga persecution, may mga pag-uusig, pinapatay, pinahihirapan yung mga Kristiyano. At yung mga tao, yung mga Kristiyano na ayaw pahirapan at ayaw mapatay, ang ginagawa nila, tumitiwalag sila pansamantala sa pananampalatayang Kristiyano. Pero yung mga iba na nare-realize nila na handa pala silang mamatay para sa pagiging Kristiyano, sinusubukan nilang bumalik sa pananampalataya. Kaya lang, maraming mga pari, maraming mga pinuno ng simbahan at mga mismong Kristiyano ang nagsasabi na hindi na sila karapat-dapat na bumalik sa pananampalataya. At ito rin yung common kay Cipriano at Cornelio dahil pinaglaban nila na karapat-dapat pa rin tanggapin yung mga tinatawag na lapsi ng mga Kristiyano. And ultimately, at the end of the day, napaglaban nila at tinanggap pa rin itong mga Kristiyanong ito sa pabalik sa pananampalataya. Ang totoo niyan, walang sino man talaga sa atin ang karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat na tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa Eukaristiya. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pinanggalingan, yung pinaghanguan nung lagi nating sinasabi sa misa. Bago tayo tumanggap ng komunyon, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At ang kwento ng senturyon, ng kapitan sa ating ebanghelyo, yung pinanggalingan ng mga salitang ito. Itong kapitan na ito, alam niya na hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat, hindi dahil sa makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat dahil siya ay pagano, dahil siya ay Romano. Dahil noong mga oras na yon o noong mga panahon na yon, ang isang Hudyo at ang isang hindi Hudyo, ang Romano, ay hindi pwedeng makisalamuha sa isa't isa. Dahil alam niya na ituturing si Jesus na marumi kapag ka pumasok sa kanyang tahanan. Pero dahil sa pagmamahal ng kapitan na ito sa kanyang alipin, ginawa niya ang lahat ng paraan para mapapunta o para makausap ang ating Panginoong Hesukristo o para mapagaling ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang alipin nang hindi na ituturing na madumi ang ating Panginoon. Dahil nga hindi siya pwedeng makipag-usap directly, anong ginawa niya? Dahil meron siyang ibang kaibigan na mga Hudyo, yun yung kinausap niya. At nung nalaman niya na nakausap na, nung nagsugo siya na makausap ang ating Panginoon, anong ginawa niyang kasunod? Nung papunta na sa kanyang tahanan, sinabi niya, hindi na kailangan kasi hindi ako karapat-dapat na puntahan mo pa sa aking tahanan. Dahil pag pumasok si Jesus na Hudyo sa bahay ng isang Hudyo, ituturing siya na madumi. Pero kung ilalagay natin sa konteksto ng ating pananampalataya, yung mga salitang ito, na Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ang totoo niyan, lahat naman talaga tayo hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat sa presensya ng Diyos at hindi karapat-dapat na tanggapin siya sa Eukaristiya na kahit nga ang isang pare hindi karapat-dapat na gawing tinapay o gawing dugo at laman ni Kristo ang tinapay at alak
sa Eukaristiya. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos at awa niya sa atin, na sumasalamin dun sa pagmamahal at awa ng kapitan sa kanyang alipin, tayo, kahit hindi karapat-dapat, ay pinaging dapat. Pinaging dapat niya tayo. Kung bibilangin nga ng Diyos, kung susukatin niya nga, kung karapat-dapat ba tayo, sa dami ng ating kasalanan, sa dami ng ating pagkakamali, walang sino man sa atin ang pwedeng magsabi na karapat-dapat. At ito yung sinabi nung mga sinugo nung kapitan kay Hesukristo. Sinabi sa kanya, karapat-dapat siyang tulungan dahil pinagpagawa niya pa nga tayo ng sinagoga. Mahal niya yung ating bayan. Para bagang sinasabi na sa ating Panginoong Hesukristo, tulungan mo siya dahil karapat-dapat siya. Pero ang bagay na ito yung hindi natin pwedeng sabihin sa ating Panginoon. Pwede ba nating sabihin sa ating Panginoon na, Lord, karapat-dapat niyo akong tulungan. Gawin niyo yung panalangin ko. Tuparin niyo yung panalangin ko dahil karapat-dapat akong tulungan. Pwede ba nating sabihin yon? Siyempre hindi. Pwede ba nating isumbat? O pwede ba nating ipaalala sa Panginoon lahat ng ginawa natin para sa simbahan o para sa Kanya, para tulungan tayo? Pwede ba nating sabihin na, Lord, nag-donate ako ng marami. Marami akong tinutulungan. Marami akong tinutulungan na mahihirap. Marami akong dinodonate. Kaya dapat tulungan niyo ko. Pwede ba nating sabihin yon? Siyempre hindi. Dahil at the end of the day, ang bawat biyaya na natatanggap natin ay nanggagaling sa Diyos. At ang bawat biyaya na tinatanggap natin ay tinanggap natin hindi dahil karapat-dapat tayo. Tinanggap natin yon dahil mapagbigay ang Diyos. At kung bibilangan tayo ng Diyos ng mga pagkakamali natin at pagkukulang natin at kasalanan natin, hindi tayo magiging karapat-dapat sa Kanyang presensya. Hindi tayo magiging karapat-dapat sa Eukaristiya na tanggapin ang Kanyang katawan at dugo. Pero dahil sa laki ng Kanyang awa at pagmamahal, tayo ay pinaging dapat ng ating Panginoon. Tayo ay pinaging dapat na tanggapin siya sa Eukaristiya. Pinaging dapat niya tayo na pumasok siya sa ating buhay at ating tahanan. Kaya ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat, pero pinaging dapat. Kaya nawa maging sulit yung ginawa ng ating Panginoon. Maging sulit yung pagpapaging dapat sa atin ng ating Panginoon.